alang sa atoa karon nga pagpamalandong sa pulong dapiton mo nako diha sa Book of Proverbs. Proverbs chapter 8. Proverbs chapter 8. And we shall consider for our meditation verses 17 to 21. Proverbs chapter 8, looking at verse 17 to 21. We invite those that are with us online to please turn your Bibles to this portion of Scripture. And let us read together these verses beginning from verse 17 to verse 21. Reading in unison. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Riches and honor are with me. Yea, durable riches and righteousness. My fruit is better than gold, yea, than fine gold, and my revenue than choice silver. I lead in the way of righteousness, in the midst of the paths of judgment, that I may cause those that love me to inherit substance, and I will fill their treasures. Looking at these verses tonight, I'd like us to consider this message I titled, The Blessings in Seeking After God. The blessings in seeking after God. I'm sure we are familiar with Matthew 6:33 that says, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. This is the Old Testament counterpart of that words of the Lord Jesus in the Sermon on the Mount. As you can see in here, you will find the blessings embedded in all these verses that we have just read. And these blessings are reserved for everyone that loves the Lord. This is reserved for everyone that loves the Lord. You look with me in verse 17. And notice here how the Lord said, obviously in reference to wisdom and the writer, ingon diha, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. We know very well that the book of Proverbs is that part of the Old Testament that we often refer to as wisdom literature. And in most of these verses, whenever you come across wisdom and righteousness and truth, it is a personification of God. God is personified. And that as we think about this verse in here, we know very well that this speaks about God. Nga niingon diha, I love them that love me. Obviously, this is not in reference to the acknowledged writer of the book of Proverbs, which is Solomon. It surely points us to God Himself. Wisdom personified. Indeed, as we seek to know the Lord more, the more we would be blessed by the Lord.
And those that seek the Lord, obviously, are only those people who love the Lord. And so, nining kagabion, mga kaigsunan, I want us to consider the blessings, ang mga panalangin nga giandam o gitagana o gisiguro sa Ginoo ngadto sa iyahang mga katawhan. For obviously, ang tao nga mangita sa Ginoo walay lain kung dili ang iyahang mga katawhan. Walay lain kung dili ang katong mga tao nga iyahang gihigugma. Kaya ingon man diha ang unang bahin sa verse 17, I love them that love me. Now, that is nothing new to us. We know very well in John's epistle, nga diin ingon si Apostle John, we love him because he first loved us. It is just an affirmation on the part of the Lord when He said, I love them that love me. Apan, kung atong pagalantawon ang verse 17, in this one verse, you will find a twofold assurance. Duha ka kasiguruhan ang atong makita diha. Una, God loves those that love them. You know, mga kaigsunan, kung ikaw o sa katao nga anaay gugma sa Ginoo, here is one thing that you are assured of, nga kung imog yung gihigugma ang Ginoo, labaw nga gihigugma ka sa Ginoo. Dili na kinahanglan nga imuha na siyang kanang ingon pa nato duha-duhaan. Dili na kinahanglan nga imo na siyang pamalandungan. And if ever og imo nang kaduha-duhaan, let me remind you, kung ugaling magduha-duha ka sa gugma sa Ginoo diha nimo, sayre nga ang angay nimong kaduha-duhaan dili ang Ginoo kundi ikaw kung tinuod bagyog ka nga nahigugma sa Ginoo. Kay ngano man, kay siya may mismo ningon nga I love them that love me. So kung ugaling mahitabo mga igsoon nga moabot ka na nga punto nga magduha-duha ka kung gigugma ka sa Ginoo, usa ra gyud tubag ana. Ang tubag niya na is ikaw aduha na ay pagduha-duha sa imong gugma sa Ginoo. Sayre nga, it is never about God. You talk about the faithfulness of God, God will always be faithful. O kung makapangutana ka sa faithfulness sa Ginoo, angay nimong pangutanon kung tinud-anay bigog ka nga faithful ngadto sa Ginoo. Kay ang problema wa gyud sa bahin sa Ginoo, ang problema naa kanunay kanato nga iyahang mga kaanakan. Apan gihatagan gid niya diha og assurance nga God loves those that love Him. Ang ikaduha, He shall be found by those that seek Him. That is the blessing. He shall be found by those who seek Him. In fact, kung imong tanawon pag-ayo ang verse 17, mga kaigsunan, there is something interesting in here. Kaya naingon diha, and those that seek me early shall find me. Now, what is this all about? Duha ka butang ang mahunahunaan nato ani. Ideally, kung nahitabo man nga at the early stage of life nga nakailata sa Ginoo, bulahan ka, nga nagdako ka nga naay relasyon sa Ginoo. Pero dili man tanan. In fact, sa atoa lang kahimtang dinhi sa simbahan, pipila lamang kanato ang nagdako nga nakaila sa Ginoo. Siguro by the grace of God ang atong mga anak. Pero kita nga mga kadagkuan, we came to know the Lord late in life, not early in life. Nakuha na to? Ayun man diha nga lantawa ra gud, and those that seek me early shall find me. So early in life,
That is one nga pwede nato ma-apply diha. But obviously, dili tanan tao ang makabaton sa kahigayunan at the early stage of life makaila sa Ginoo. And so, the other interpretation niya na is those that seek me early is in reference to early in every day of his life. Not necessarily nga sa pagkabata pa, kung dili nga kung ikaw nga ana-anas Ginoo, that you would seek Him early every day of your life. Unsay but pasabot? But ipasabot nga siya giuna diha sa imuhang kinabuhi. Just like what Jesus said, seek ye first. There is that emphasis of priority. There is that emphasis of preeminence nga siya gi kanunay imong unahon. Iadtong Domingo, while we were preparing for the service, I received a call sa ako ang uncle. Manghod na siya sa kong mama. Unya, medyo may edad na po, 60 plus o 70 na siguro. Unya, tungod ba nga mura og kanang kampante siya sa kuha. Kay most of the time, kami maguy maka kanang responde ba niya sa iyahang kahimtang. He is living alone diha sa ilahang Pinoy-anan sa Minglanilla. Now, we used to live there. Kay mura og sa pamilya maguna unya karon ang tanan nga mga kaigsuonan tuanas lain nga mga dapit ba. So siya na lang ginahabilin diha. Once in a while we would visit him. Unya na ay mga panahon nga og magsakit na siya, kami may makadala sa ospital. On that particular Lord's Day, nanawag siya nga naglisod ko ginhawa. Kinahanglan ko mo adto sa ospital. So, sa laktod nga pagkasulti, he is somewhat kanang impressing upon me nga manginanglan siya og tabang. So, ako siya, ang akong ginon, angkol, kanang kani mo magpagtawag. Igo na lang yun og padong na gyud ko nga mo anhi dinhi sa tubangan kay magsugod na mi sa service ba. Pero ako sige nga, kani mo pagtawag ang call, ako ning gitubag pero padung na ko nga mo kuan sa among magsugod sa service. Kung makahimo ka diha og kontak sa at imong mga silingan kay naman na sila sa subdivision, unya napod na siya mga kailag yun diha, pero murag ang kaikog siguro ba. Ingon ko nga, kung mahimo lang, panawag lang usa unya, mo follow up ra ko nimo o unsa na imong kahimtang. Ingon siya ra, mo paabot lang ko nimo. Ingko nga dili ra ko kuan ang kulog kanos ako niya. Kay bawgo ko siyang kahimtang na daan. He has kanang mura og in sa to alang aron nga kuan murag naay diferensya na siya sa iyang lang sa iyang pagpangginhawa ba. Nya na siya standby na gyud nga oxygen diya sa iyang. Pero atong panahon na kay nahutdan. Di ingon ko niya nga panawag diya sa mga salingan. Nya ingon siya nga dili hulat ko nimo. Ingko angkol. Dili ko kasiguro nimo og unsa pa kong oras sa mahuman sa service pero tagaan talang kadaan nga the whole morning naagi kuan most to most after lunch na may mahuman. Unya after ana ang pagbiyahe pa nako diha sa Minglanilla. Unya ingon ka nga maglisod na kaginhawa. So ingon di siya nga paabot siya ko nga sige lang ako makampo ko nimo. Kay di mo sa nako siya mapugos nga kuan. No? So I prayed. Unya pagkahuman sa service anak nato, human sa katikisem tanan after lunch. Kumusta ko siya, kumusta angkol? Ingon siya nga, thank God, nadala na ko diri sa, duol diha sa kanang kuan district hospital sa Minglanilla.
Nya medyo naila naman na siya diha kay basta maglisod sa ginawa diha sa dadon. Ingko nga salamat sa Ginoo nya kumusta man gadi siya nga okay na makagawas na pud kuron tatuod. Ang iya halang nga ang nahutdan lagi siya sa tangke. So ako ba siya nga gi-remindan gyud nako siya. Ingko nga siguro sa sunod angkol imbis nga ako'y una nimong sangpitang Ginoo. Unya ni reply po siya nga pasensya na ka. I know nga you are a servant of God. God should be first. Unya gani nitubag pag yun, nisumpay pag yun. In fact, sa imuha sigurong mauning na ayo din ko kay imo siyang giuna. Yes. Muna yung nakakuha na akong uncle kay kanabang open sad kay na siya nga mo express ba. Actually, he's a Catholic pero mura ba og naay kuan sa kanang naa ba siya iyahang kaugalingon nga kuan sa pagtuo ba. Kaningon man gid siya salamat kaayo sa imong pag-ampo. Nagtuo ko nga nadali ra dayon kong nakuan tungod kay imong giuna ang Ginoo. Pero sa kong bahin kulbaan ako kung uroy og unsay mahitabo. Kay nga naman, of course I cannot call my akong mama unsa tay akong mama pag wa gyud kahimuan. Gani dito pa siyang mensahe. Pag permiro ato ni bargain pag ito siya. Pwede si Carol lang. Ako bitang ipabasa sa Carol ini message. Pero kung dili gud pwede angkol kay manimbam gud mi karon mga lagad mis Ginoo. Iko pangita lang gyud diha. Nya by and by mo to dayon yang reply. Yan siya nga maayo kay ako man siya gidasig pud nga mayon sunod mo sangpit ka unahag sangpit ang Ginoo. And isn't it what we see in here? And those that seek me early shall find me. Now, this is not about keeping a ritual. This is not about maintaining a pattern. Nga gihimo nimong ritual nga tulumanon nga kada sayos kadlawon mao gyud. No, this is not about that. This is about that devotion that you will develop sa imuhang kasing-kasing. Dili nga tamdan gyud nimo kay early ang giingon sa pulong sa Ginoo. No. Kinahanglan nga imo nang buhaton nga kasing. That it will be your way of life, not just a pattern of your daily routine, but a way of life. Unya, naata dinhi kanunay mapakyas. Kaya ang ato amang pagsunod sa pulong sa Ginoo sa kamatuoran is more about kanang practicing it in a way nga simply for compliance. Mura ba gidawat lang nato, gilantaw nato na siya nga obligasyon nga kung ato ang buhaton ka nga obligasyon, murag igo na nga ato ang natuman ang katuyuan sa Ginoo. No. We should not be viewing it as an obligation, but rather it must be an expression of our devotion. Kaya nga naman, ang unang bahin, I love them that love me. So, it is about that affection, our devotion, nga atong gipadayag sa atoa nga pagbutang kaniya nga una nga nato nga priority sa kinabuhi. Unya tungod niya na iyang gikahimuot o gikalipay that if you love Him and you would seek Him, ingon diha, and those that seek me early shall find me. Now, that is for certain.
Mingon gani for certain, for sure yun na, sigurado yun na, nga sa imuhang pagdangop o pagpangita kaniya, imo gyud siyang makita. Another area nga dili na pwede o dili nimo kaduha-duhaan, kay siya mismo ningon, you shall find me. Now, isn't it a wonderful assurance? God loves those that love Him, and He shall be found by those that seek Him. Apan ang dako kaayo nga challenge alang kanato mga kaigsunan is that we have our misplaced priority. In fact, as we reflect upon this and as we think about this, many people have misplaced affection and misplaced priorities. Nga naman, kay rather than loving the Lord, many have fallen in love with the world. Many have fallen in love with the riches and the pleasures of the world. Many have fallen in love with everything that the world can offer. Unya naa diri ang dako kayo nga challenge kay bisan pa man og naa ka kanunay sa simbahan, sa kada pagsimba, sa kada prayer meeting, sa kada tigom sa simbahan. Apan ang imong kasing-kasing is not right with God. You are filled with covetousness. And you are struggling diha niya ng dapita sa imong kinabuhi. It is known by God. In other words, you cannot hide it from Him. You cannot cover it from Him. While you may be able to cover it up in the eyes of men, sa kanunay nimong pagsimba, pagtambong sa mga tigom sa simbahan, apan not in the eyes of God. And that explains why you, every time you go and seek after God, murag lisod kayo nimo siya nga makita, o lisod kayo nimo siya nga mabati, o if we would speak using a common language, murag lisod kayo nimo siyang maabtan, lisod kayo nimo siya nga mahinabi. Unya na diha ang dakong struggle. Because many people have misplaced their affection and their priorities by pursuing and chasing after the things of this world, after material possessions, wealth, and riches. In fact, kung imo bitang lantawon ang mga tao sa kalibutan, even among ingon pa nato immature or if not carnal believers, nga sa imuhang tinguha nga imo bitang saligon, dasigon, nga salig lang tas Ginoo, unahon nato atong ang Ginoo. I'm sure atong intensyon og tinguha nga madasig yun nato sila. Pero once in a while, we still can hear from these people nga may siya nang maningkamot sa ta, pastor. Kay wala ba gyud nadato kung imong ibuhos ang tanan nga mga lagad kas Ginoo? Way nadato diha. Di ba subo? Kana bitaw magkadungog ka nga, ay maghago ta, maningkamot ta. Ang Ginoo na man kanunay. Pero og na tay kuan wagi. You know, kanang usahay mingon pa ganang uban nga practicality ba, practicality. Nobody gets rich in seeking and following after God.
Now, I would say, mga kaigsunan, that depends on how you would view riches. Depende kung unsa imong panglantaw sa bahandi. Depende kung unsa imong paglantaw sa ingon pa nato riches and wealth. Kay ngano man? Kay kung atong lantawon ang ato ang gipamalandungan karon, ang unang panalangin, he that loves the Lord will also be loved the Lord, and he shall be found by those who seek him. Ang ikaduha nga panalangin, you know what? Now listen carefully. He assures us of true riches. Lantawa ang verse 18. Unsay gauna nga word diha? Unsang unang nga word? What's the first word in verse 18? Riches. Mo kana nga while it is common to hear alisod kay nang magkristohanon kay wa nagyud kay pag-asa na diha nga moasinsus kinabuhi. Why na dato diha sa pagpangalagad sa Ginoo? Unya kadungog siguro gyud mo ana pod nga kana sila ang 10% ihatag. Unya uban papunan pagpakapin nga moabsin ay multa. I'm sure nakadungog mo ana nga mga binuang bitaw nga. Alisod ng Kristohanon, inig maabsin ay multa kuno. Inig malit na ay multa. And the most common of all is why nadato kuno sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Sa ako nang gingon, it depends on how you view riches. Kay nga naman, kay kung imong tan-awon ang atoa nga pamalandungan karon, God assures those that seek Him with true riches. Seeking after God does not necessarily mean that we will be deprived materially, that we will become poor of all the poorest on this earth. Ngano man? Dili ba ang Ginoo is our great provider? Kano sa pamahimong pobre ang mga anak sa Ginoo? Yes, in terms of material things, true. In terms of monetary, true. Kay dili daghan ka nato ang ingon nato nga wealthy. Apan it is not right nga ingon pa nila wagi na dato diya sa pagkinabuhing Kristohanon. Sa kawanang ingon, it depends on how you view riches. Nga naman, kay ang verse 18 nagaingon gyud, riches and honor are with me. Unya, gapadayon pa ganina ang verse 18, durable riches and righteousness. Unya, unsa pa gyud? Verse 19, my fruit is better than gold, yea, than fine gold, and my revenue than choice silver. Now, kung imong tan-awon diha mga igsoon, here you find the second blessing that we can learn from this text. Ganiya, he shall be found by those who seek him, and he assures those who seek him of true riches. Unya mo ni angay natong katunon mga kaigsunan kay dinhi gitandi gyud na og unsa kadako ang kalahian sa tinud-anay nga bahandi nga gisaad sa Ginoo kanato og imong itandi sa mga kalibutanon nga bahandi. Now, notice carefully how verse 18 describes true riches. Una diha, ingon ang verse 18, it is durable riches. Durable, kita niyo yung word diha, durable riches.
Now, the word there refers to being durable as against perishable. Ang bahandi nga iya sa kalibutan, they are what? Temporary, perishable, durable. Gani, ang atong understanding sa durable is lig-on. Apan kanang durable diha, from the word enduring, mulahotay, durable, lig-on. Kani adto na ay sikat kaayo nga brand sa baso o plato nga Duralex. Kaninyo nga hilig og koleksyon sa una, dugang sa mga Tupperware, katong Duralex mo to'y kanang ingon pa nato nga usa sa mga paborito kayo nga kolektahon sa atong mga inahan. Duralex nga baso, Duralex nga plato, Duralex. Obviously, the word there is dura, lig-on. Now, of course, Duralex refers to the Latin word dura, and lex. Lex means the law. The law is hard. So, gigamit nila nga brand sa plato. Durable. So, what is being described here about true riches in comparison with earthly riches is the true riches is durable, whereas the riches of the earth is perishable. Perishable simply means temporary. Remember what Jesus said in Matthew 6 verse 19? Lay not for yourselves treasures upon earth. Nga naman, where moth and rust doth corrupt, where thieves break through and steal. Simply means it's not durable. It's not permanent. In fact, it is perishable. Apan ang bahandi nga mahatag sa Ginoo diha nimo, ingon gyud diha, durable riches. Unya, what else? Not only that riches that the Lord will give you is durable, napag-iusa. Still in verse 18, that riches is honorable. Honorable meaning muasinso ka diha sa imong kinabuhi sa dungganon nga paagi, nga dili sa mga illegal nga mga kalihukan, dili sa bisan unsa nga pamaagi, nga diin nahilambigit ka, nga nakakita ka o nakabaton ka o dako nga ginansya. Riches that is honorable and riches that is durable. Apan lagi mga kaigsunan, bisan sa kanindot kaayo sa maong nga bahandi nga gisaad sa Ginoo nganhi kanato, subo kay kanunay kanon gyud ta sa temptasyon sa kalibutan. Asag di lang na kanimo importante ron. Isn't it sad? Durable as against perishable. And then what? Honorable as against shameful. Kana ba ang i-bless man gani kas Ginoo, gi-bless gyud kaniya nga wa bay hugaw way mansa. Nga ang mga tao maka-testify gyud nga kana gipanalanginan gina siya sa Ginoo. Dili ba nga kana sa kay gisudlan ani nga negosyo ni kalit malag kadunahan. Apan subo kayo, di ba? Kay daghan gyapon kay tao nga pang one time ni balag mabulabog, dako kay ni. God assures us of true riches. Riches that is honorable and riches that is durable. What else mga kaigsunan?
verse 19. Ingon diha, my fruit is better than gold. You know, the people in the world will go after what? Gold. Now, of course, there are other metals that are more precious than gold. But let's face it, gold is the basic unit. The trading is in gold. And so, gold has always been a symbol or an emblem of earthly riches and wealth. Unya mo ginay gigukod o giapa sa mga katawhan because it has been the symbol of success and of prosperity, gold. Apan lantawa og yun sa paghulagoy sa Ginoo ang iyaha nga ihatag kanimo nga bahandi o kabtangan, my fruit is better than gold, yea, than fine gold. Upon again, we cannot help but notice nga bisan pa man sa mao nga kamatuoran, daghan gyapon ang mga katawhan sa Ginoo nga mag-apas og maggukod sa bahandi niini nga kalibutan. Kana bitaw usahay nga makadungog ka, unya, mabusog ka ana, makapalit kag bugas ana, maapil kag Bible study. Kanang musimba ka diha, naay makuha, madani mong pagkaon sa lamisa. You know, kanang, yes, on one hand, naay mga panahon nga lisod ang kinabuhi. Pero dili na pwede nimo nga imo na siyang tugutan nga mooy mo, pukan kanimo. Nga mahilayo ka na hinuon sa Ginoo. Kay sa tuwa nang nalantawan, ang bahandi nga itagana sa Ginoo diha kanimo is una, honorable and durable, and what else? Ingon pa diha, it is better than fine gold and choice silver. And then the second part of verse 19 sa giingon, and my revenue than choice silver. Ang kanang word nga revenue diha mga kaigsunan, ang imuhang kitaon, ang imong kinitaan, pareha ba ang BIR, internal revenue. That word there is, yes, the pay that you will have, the gain that you will have. What is it? When you seek after the riches of the world, you will only gain temporal gain. Unya, in addition to being temporal, kanang temporal gain nga imuhang maangkon, these are the gains, sad to say, oftentimes draw you away from the Lord. It will draw you away from the Lord. Whereas, if you seek after God and receive true riches from God, these riches that you will receive from God will even draw you even more closer and closer to God. In fact, kung ato agyod nga sundon and we follow after diha sa pagkamatarong, we are assured of such riches. Riches that are not just for a moment. Now, in our lifetime, ingon pa nato, riches or money come and go. Sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, maybe in application sa ato ang pamilya,
Naagi panahon nga ni agi ta makaginawa ta gamay. And how we wish nga it will be for long, pero nagi panahon nga mo naog sa ta. You know what? Ang kabtagan nga iyas Ginoo, way bahar-bahar. Mo kana nga kung atog yung pamalandungan atong kinabuhi, makaingon gyud ta sa gisulti nga Apostle Paul, sakto gyud to. Godliness with contentment is great gain. Kaya nga naman, I know how to abound, I know how to abase. But let's face it, asay mong ganahan, abound, abase. Di ba no? Pero kung if you pursue after the riches of God, you will not be mindful whether you are abounding or abased. Nga naman, ang imuhang pundasyon, ang imong pundasyon sa kinabuhi is not about how much or how little you have, but ang imong pundasyon sa kinabuhi is your sufficiency is in God. Yes, it's easy to say abound or abase, true. Pero kung pangutan-on ti ka, asay mong ganahan? No. Be. Di ba no? And mo na diha nga ato ang eksaminon atong kagalingon. Kay obviously, o papilion kita, ato kita sa abound. Bisa kamay lang, Lord. Pero kung makat-on na kita nga ang ato ang sufficiency is not dependent of our circumstances, but in the sufficiency of in God, whether abounding or abase, you will continue to enjoy what? Contentment, and that contentment is, according to Paul, great gain. Nga kung ugaling mahitabo mga igsunan nga gipalambo kas Ginoo sa mga butang ini nga kalibutan, wa na magpasabot nga kana nga mga butang nga imong enjoy sa imong kagalingon, kung dili nga imo po nang i-enjoy subay og uyon sa kabubuton sa Ginoo ug alang sa iya nga kahimayaan. Kaysa kuha nang giingon, kadaghanan gyud nga mga kaanakan sa Ginoo nga makatagamtam sa kadagaya sa mga butang nga iya sa kalibutan, oftentimes, not all, but oftentimes, it will always draw them away. Dili yun siguro nga mga na yun sila passing, pero ang kasing-kasing ba, no longer ingon anak ka-intense, ka-dedicated, o kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay nga naman, kay nadaman diha sa kaabunda o sa kadagaya sa panalangin. Mo kana nga gipahinumduman kita dinhi. Riches and honor are with me. Yea, durable riches and what? Righteousness. Kana bang makatagamtam kas panalangin sa Ginoo ba nga makaatubang kas tao ba kay wa kay gidaog-daog, wa kay gipanglupig, wa kay giilad, wa kay giskam. Kay kana nga panalangin gikan sa Ginoo. Not only that he will be found by those that seek him, not only that he will be blessed, he will bless those that seek him with true riches. Coming down to verse 20 and 21, nindot kayo ning katapusan, he will also lead us unto righteousness. You look with me at verse 20. I lead them, I lead in the way of righteousness. Kanang giingon bitaw sa other portion of Proverbs, the blessing of the Lord, it make it rich. It doesn't bring any sorrow with it. And that is true riches.
Nga naman, kay sa iya nga pag-bless nimo mga igsoon, ug nga kana nga panalangin iya gyud sa Ginoo, mao na nga panalangin nga magda pagyud nimo sa pagkamatarong. Kuha na to. Pero kana bitaw mga panalangin nga muda na to nga murag matipas na hinunta, mawa ang atong kasing-kasing. Mamugnaw ta. Yes, by God's grace makapanimbag yapon, makadasig, present yapon, pero kung atog yung tan-aw na tong kasing-kasing, murag naanay dili mao diha sa ato ang kasing-kasing. But should you seek the Lord, mo ni imong mapaabot the blessings in seeking the Lord. Ingon diha, I lead in the way of righteousness. Di ba nindot mga igsoon? Gipanalanginan kas Ginoo, og sa maong panalangin gida pagyud kaniya sa pagka matarong. Unya, what else? Dadun pagyud kaniya sa pagkamatarong nganuman. Nganuman. Kay i-bless pagyud kaniya pag-ayo. Tanawan 21. Unsay gisultis 21? That I may cause those that love me to what? Unsang word ya? Inherit. Gipanalangina na ka, naapa kay mapaabot nga inheritance. Now, I don't want to sound like a prosperity gospel preacher, mga kaigsunan, but you cannot get away from here. There are just true riches nga ipaambit sa Ginoo nimo in this lifetime, and there are eternal riches, inheritance that is being prepared and reserved for you in heaven. Unsa pay atong mapaabot? Tanaw na to, ha? 21, ha? That I may cause those that love me to what? Inherit substance. Unya, unsa pa gyud? And I will fill. You know the word fill? Pun-un kaniya. I will fill their what? Treasures. Now, going through this evening, mga kaigsunan, I want us to understand this. Those that love God and seek after God will surely be blessed by God. Nga, sige na lang, og moingon ang mga tao diya sa kalibutan, nga awagin na nga dato ang mga lagad ka sa Ginoo, nga tinud-an na ang mga lagad sa Ginoo. Sagdi na lang. They are entitled sa ilahang kaugalingong opinion. Apan sayri mga kaigsunan, nga kung ikaw og unahon lang gyud nimo ang Ginoo, unsay giingon dito sa Matthew 6:33, and all these things shall be added. Pero kung mo you are preoccupied with all these things that you will fail to seek after God, mo na nga oftentimes you will experience frustration. You will experience disappointment. Unya na pa'y to the point nga kanabang regret ba nga after all sa tanan ni imong paghago unya wa bitaw matigayon ang imong expectation. Mingon lang po dahil ka nga sayang nga, may pabilin lang yung kong madasigon sa Ginoo. May pa na lang yun, ugwa na lang yun ko. Unya, it will continue to haunt you sa imuhang kapakyasan. Apan kung if you put everything in its proper perspective, ang una, love the Lord and seek Him.
Wag yun mingon diha parehas. This is a parallel, a commentary of Matthew 6:23. Wag yun mingon diha nga unaha ko unya pangitaa din ng uban. Unaha ko ug ako na'y bahala nimo. Minumdum ko sa kong uncle. Nga niingon gid siya habang message ako ama, you're a servant of God. Nagtuo ko nga naayo kog dali kay giuna nimo siya. To think nga I would say nga yes, he may have some kanang pagtuo sa Ginoo but he is a Catholic. Pero to read such message gikan niya ba, mura ba ko ingon nga salamat sa Ginoo nga nakasabot po siya ba. Kaya ako magud siya ginan dili angkol. Importante gyapon ka. Pero kay naa ako aning sitwasyon na I cannot find any replacement. I will be preaching and I am about to preach. Pero importante ka. I'm not saying nga dili ka importante ka. Pero in this situation kinahanglan nga mangita usa ka diha kuan unya ay kay mo insist man gid siya nga waton ko niya. Ko iyo. Kay oray along the way ug unsay mahitabo. Ang tuod man pag-abot na daha nakaabot yun siya sa ospital. Naka-update din siya nga okay na ko. Gawas na ko niya. Karon bitaw ng programa sa gobyerno labi pa kay senior citizen o niya sanang ka na mga programa ba nga zero billing mo na nga sud gawas na siya diha sa dipindi usahay adto sa Migdalilla. Napoy usahay nga anhi siya sa kanang Talisay district. Yes, kung unahon lang yun nato ang Ginoo. Kaya nga naman, kanagong pagbutang nato, putting God first, is one kanang ingon nato manifestation or evidence sa ato ang gugma ngadto kaniya. I love them that love me. And those that seek me early shall find. Sayri mga kaigsunan, that those that love God and seek after Him will recognize nga ang kalampusan o kalambuan o kausbawan sa kinabuhi gasa kana sa Ginoo. Although God in His sovereign will would choose o kinsay iyahang i-bless in this way, ang kinsay iyahang i-bless in that way, kailain man ang iyahang paghatag. But one thing I want us to understand, mga kaigsunan, God never intended that we shall be in want. Okay? Remember, the Lord is my shepherd, I shall not want. God never intended that we shall be in want. Ako panangpunan. God never intended that we should not have riches. Apan ang pinaka-importante diha is kinahanglan nato i-establish which riches ang angay nato nga i-pursue. Earthly o heavenly. Worldly or godly. Eternal or temporal. God intends that riches would be bestowed upon us. Apan ato ang siguruhon sa itong kasing-kasing that in whatever God would bless us, our hearts will not be drawn away by it. That is in terms of riches
nga ato ang ma-enjoy samtang naata niini nga kalibutan. Be it material, possession, money, whatever. But rather, we continue to guard our hearts nga siya kanunay ang pinakauna diha sa ato ang kasing-kasing. Ngano? Ingon gyud siya diha, that I may cause those that love me to inherit substance, and I will fill their treasures. Siguro sa dili pa ta mo tapos, I thought it would be good for us to read the Apostle Paul's letter to Timothy. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. And look with me at verse 6. Ingon diha, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Then come down with me to verse 17. Adunay pagpahimangno si Apostle Paul diha. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who, what? Giveth us richly all things to enjoy. Di ba mo giingon diha sa verse 18? Riches and honor are with me. And then what? Verse 18. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, and in so doing, ingon diha verse 19, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. It's like the Lord saying, lay not for yourselves treasures on the earth, but lay up for yourselves treasures in heaven. Unya, sa giingon diha gud sa katapusan, that I may cause those that love me to inherit substance, and I will fill their treasures. More than just the Lord blessing us with material or earthly blessings. Ang pinakanindot dinhi kay kini nga panalangin would even bring us to eternal rewards. Last verses ng atong pagbabasahon mga kaigsunan. 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4. You know, seeking after God and the wisdom of God, you are assured of inheritance and treasures, not just earthly and temporal, but the heavenly and eternal. 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Ingon diha, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which, according to his abundant mercy, have begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. And you look at this. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Amazing mga kaigsunan. Ang panalangin na ato ang ma-enjoy if we seek after God is not only good for this lifetime, but even for eternity. I don't know ug asa mong dapita karon sa inyuhang Kristohanon nga pagkinabuhi, but perhaps we need to search our hearts and examine ourselves. What is it that fills our heart? Worldly treasures and riches, or we seek after God and his righteousness?
May all of us be convicted in our hearts. Enough is enough. Kapoy o gukod sa mga bahandi ni ining kalibutana. I'd rather seek after God and His righteousness. Remember the treasures and the riches nga gisaad sa Ginoo? Honorable, durable, better than fine gold and silver, eternal as compared to temporal. Let us pray. Lord, salamat sa imong pagdasig kanamo diha sa imong pulong, sa pagpahinomdom kanamo, than more than just that blessing, O Lord, nga among nga gitinguha in this lifetime. Ikaw nagapahinomdom kanamo that there awaits us blessings of riches that are honorable, durable, that are eternal, as in contrast to what is temporal and perishable. O Lord, have mercy upon us. Help us to overcome our weaknesses. Help us to overcome our inclinations towards the flesh. Help us to pursue after your holiness and righteousness. Prepare us now as we come to you in prayer and intercession. In Jesus' name we pray. Amen.